Morning guys mga kalapatid. So ngayon naglilinis ako ngayon, kasalukuyan ako nagwawalis-walis. So, kasi grabe sila magkalat na pagkain. Napansin ko sa kanila hindi nila kinakain yung mga malalaki. Kailangan ko na kaya siguro magpalit ng nung pagkain nila kasi hindi nila kinakain talaga. So ngayon maglilinis ako ngayong araw. Siguro after ko magpatoka. Pero pag-usapan muna natin itong mga bago kong wifi. Ayan. So ayan yung sinasabi ko sa inyo na gustong gusto ko talagang lumalabas na kulay. Pag may ganyan, halimbawa checkered na may white feather, gustong gusto ko talaga yung mga ganyang checkered. Kasi alam mo yun, yung mga halo-halo na kulay, yung mga nag-off color, gustong gusto ko talaga yung mga yaso. Natapon ko yung tubig kasi pinapalitan ko talaga yan guys. So hindi na nga ako nakakapag-linis ng patukaan nila. So excited na naman sila kasi gugutom na naman sila. Gugutom na naman sila. Kakalinis ko lang na ito halos 2 weeks ago. Tingnan mo ang dami na naman naipon. So pero kung tutuusin, nangunti na yan sila. Nangunti na yung mga ibon ko. So yan, so tingnan nyo So siguro pagka marunong na kasi tumuka halos itong mga to medyo marunong naman na silang tumuka. So ngayon nilalagyan ko ng ganyan yung Integra 3K ata to. So nilalagyan ko para pampagatas daw diba? Sabi nung mga panser dito sa amin. So pinapakain ko dyan sa magulang niya, and then siyempre susukan nila sa mga anak nila para parang sa nanay para magkagatas. So ngayon itong mga to marurunong naman na tumuka. Medyo hindi ko parang nakita ko ata so tumutuka na sila. So hindi lang ganun ka consistent nung kasi nanghihingi pa rin sila sa nanay at tatay nila, nagpapasubo pa rin sila. So siguro 2 weeks or 2 weeks from now siguro, or mahigit 1 week na lang siguro, mga na lang 9 days gano'n, iwalay ko na tong magulang. Yung magulang ang iwalay ko kasi gagawin ko ng kulungan nila tong gagawin ko ng pares yung dalawang yan siguro, or papalitan ko siguro. Problema kasi pag nililipat ko sila ng kulungan, binubugbog sila, namamatay yung YB, kawawa naman. Okay, so speaking of YB, hindi nabuhay yung anak nito, na pisanan niya kaso namatay yung dalawa. So ngayon may itlog uli sila, nangitlog uli sila, kaso hindi talaga. Ngayon ito naman, ito yung nagkasakit ko. Ito yung breed batcher ko na isa, yung madalas ko bitawan kasama nung grizzle white. Nagkasakit to kaya kinwarantin ko muna, pero ngayon lumalakas na malakas na uli siya ngayon. Hindi gaya nung una na talagang lagi lang tahimik. Okay, so nilagyan ko ng kahoy dyan kasi nalalaglagan ng tayo yung dalawang puti dun sa ilalim. Dito rin gaya dati, hindi rin nabuhay na naman yung anak niya, dalawang niyang itlog. So ngayon may itlog na uli siya. Naalala nyo yung anak niyan na iniwalay ko, di ba, nilagay ko doon ko pa ata na ikulong yan So hindi na namatay din, hindi rin nabuhay. Ewan ko ba ano nangyari sa mga ibon ko ngayon. Namatay din. Siya basta bigla na lang basta pag uwi ko na lang, sabi ng misis ko namatay daw yun. So nilibing daw nila, parang dito ata nila nilibing yan parang dito ata nila nilibing, sabi niya nilibing daw nila. So ito naman gustong gusto na ito magpares ng dalawang. Ang alam ko parang sila ata yung nangitlog basta dito sa malaking kulungan nagpares-pares na sila. Ayan, so nagpares na yan dalawang yan. Tapos dito sa baba may nagpares na rin. Ayan, dalawang yan dyan, nagpares na rin yan. Ito ang alam ko mayroon na rin itong pinaparisan na blue bar Etong isang to, ang alam ko meron na rin pinapalisan niya na blue bar. So talagang na sila ngayon, parang nagpa-partner na sila. Dito naman sa banda rito, as usual, hindi na ulit ng itlog. Etong grizzle ko may itlog na ulit, hindi rin nabuhay. So medyo malas ngayon ang mga pangingitlog ng mga ibon natin. Hindi rin nabuhay yung unang itlog niya na nilabas niya. Dito sa malaking kulungan,
Ayun, may itlog din doon sa dulo. Di ko na nga nalilinis to alos eh. Gusto ko sana talagang alisin tong malaking kulungan na to, ano? Pero nangihinayang kasi ako sa mga tukong. Alisin ko to. Alam nyo naman, nasanay na sila dyan sa bahay nila. Magpapaamo na naman tayo. Pero baka malay mo, dito lang naman din, no? Magkatabi lang. So baka dito lang din sila umuwi. Pero magsisiksikan talaga sila rito. Talaga magsisiksikan sila. Okay, so ang maganda ngayon sa kanila, yun nga, nagpapares-pares mo sila. So ibig sabihin may kanya-kanya na silang teritoryo. So piniplan ko to siguro by next week. May mga extra naman na akong ano diyan. May mga extra naman na akong gamit diyan. So lalagyan ko na ng harang to. Itong kulungan na to, lalagyan ko na parang harang or lagyan ko kaya ng pinto ano. So ganun na siguro ang gagawin ko. So lalagyan ko na siya ng pinto nang sa ganun. Pag nangitlog sila sa loob, hindi na sila basta, hindi na mamamatay yung sisiw. Okay? Kaya lang naman namamatay yung mga YB kasi nga pinapasok ng mga malalaki ng ibang ibon. Pinapasok ng kalapate. So at least kung malagyan ko ng harang, baka magkaroon na ng maging territorial na yung iba. So kung doon sila nangitlog, syempre hindi na sila papayag na may pumapasok na ibang kalapate doon sa ano nila, doon sa kulungan nila. So ganun na lang ang gagawin ko siguro, lalagyan ko na lang harang. Yun din ang suggestion ng kaibigan ko dito. Lagyan mo ng harang kasi yung nangyayari parang nagiging dapuan lang daw nila to. So lagyan mo, sabi niya, ng harang, total malaki naman yan. And kung magkaroon pa, sabi niya, ng ano, kung halimbawa tutuloy ka pa rin sa pag-iibon, lakihan ko daw to. Ito na lang daw kasi parang mas matibay nga to kaysa dito eh. Tignan mo yung kahoy ko, nabulok na. Mag-isang taon pa lang itong pinagawa kong kulungan eh. Oo, summer ko pinagawa to eh. Mga April ata or March ko pinagawa yan. So, tignan mo, durog na naman. So baka yun lang, yun nga, magpagawa na siguro ako. Baka ito, dagdagan ko na lang siguro to. So tapos ikwarto-kwarto na lang. So kung mag-expand naman ako, i-expand ko naman yan. Saan ko kaya pwede idugtong yan? So medyo po problemahin din yung space na paglalagyan ano. Yung paglalagyan din medyo po problemahin din natin. So ito talaga ang nagpaparami sa kanila. Ito talaga may pinakamaraming bigay sa akin. Kaya sobrang alaga ako sa dalawang to. Tingnan mo nga, walang kadumi-dumi oh. Hindi ko halos hinahawakan tong mga to. Bihira ako hawakan tong dalawang to. Kasi sila talaga nagparami sa akin. Sila nagparami sa kalapati ko. Kaya bihira ko rin sila. Actually lahat naman ng kalapati ko bihira ko guys hawakan. Hindi ko halos nilalaro yung mga yan. Kaya ang kikinis ng mga yan. O kahit sabihin mong parang ang dumi ng mga kulungan ko. Pero yung mga ibon ko malilinis. Ayun o, tinan nyo. Pakitaan ko kayo. Oh, ito yung paborito kong gulay. Oh. Ay sabihin mong paborito ko yan, hindi ko yan halos hinahawakan. Alam mo kung gaano sila kakikinis. Oh, ito siguro nadudumi yan dahil white feather siya, tapos lalagyan ng tae. Oh, may puti pa ako dyan. Oh. Yung puti ko hindi ko rin halos nahawakan yan. So ang alam ko dito parang may nagpapares na rin yan ata, parang nagpapares na rin ata silang dalawa eh. Pero ang alam ko may pinaparisan yan eh. Lakas mamarako niyan. Ito naman itong itong grizzle white ko, ito anak niya yan, itlog na yan nandyan. Asawa na niya yung ano, yung matandang yan. Matandang may malaking ilong. Ito yung pagkain nila nung nakaraan, yung kahapon, hindi ko natanggal. Nakalimutan kong alisin to. Hindi na nila tinuloy yung pagkain nila. So ayun lang siguro ano. Dito lang, update lang naman to sa mga ibon natin. So sa mga nandyan pa, salamat sa patuloy na panonood. So sa mga bago, pa-subscribe naman ako, malaking bagay ito sa akin guys. Okay, so ayun lamang po, dito ko na ulit putulin ha. Salamat po ulit. Okay, so update lang naman to sa mga ibon natin. So sa ngayon goods pa naman sila lahat, and wala rin na halos nag-PPM sa akin ngayon no? Wala rin halos nag-PPM sa akin ngayon regarding sa arboring. Pati sa dito sa bahay, bihira na rin may kumatok sa akin ngayon. Parang siguro magdadalawang buwan nang wala pang umaano sa akin, wala pang nangyayari.
Siguro nanawa na rin yung iba dito kasi marami na nagkakalapati dito sa amin, sa totoo lang. Tsaka yung mga ibang nagkakalapati dito, ang mamahal ng kalapati nila kung saan saan pagaling, kung saan saan panser pagaling. Meron pa nga dito kasama na bukod kay Ex Machina, meron pa ditong nagkakalapati na galing ng Taiwan daw, mga Taiwan daw yung kalapati niya. Talagang kinukuha daw niya mismo doon. So, ang gaganda rin ng mga kalapati noon. Kaso, ano siya, bihira siya magpalabas ng kalapati. Kasi ano yun businessman. Bihira siya. Parang gaya ko lang din, libangan lang din daw niya yung paggawa ng kalapati. So, paggawa ng kalapati, pag-aalaga ng kalapati. So, ito siguro puputulan ko na ng pakpak yan, hindi naman na naglalaya. Naglayas kasi yan, kaya pinutol ko muna yung pakpak. So, ayun lamang po. Dito ko na ulit putulin. So, sa mga datihan na ulitin. Sorry. So salamat ulit. So sa mga bago, pa-subscribe po, malaking bagay to sa akin. So, naulit pa yung ending ko. So yun lamang po. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.